Bago ko magsimula dito sa ating printing business ng sticker mga tropa, meron akong isang kagrupo na nagtitinda siya ng mga sticker at napaka-thankful ko na hindi siya madamot sa mga information at sinasagot niya ako kung ano yung kailangan kong printer, kung ano yung mga kailangan kong binil sticker, kung saan ako pwedeng makakuha ng loan. Kaya naman nung natutuwa ko, plinano ko talaga na mag-vlog at ma-share sa inyo dahil yung mga natutunan ko ay natutunan ko lang din sa mga kapwa natin merong printing business. Kaya ang content natin para sa ngayong araw na to, may mga mangilan-ngilan na nagtatanong at sumasakto naman etong mga tinatanong nyo ay napag-aralan ko na to before netong ang bago ako magsimula at eto na nga yung katanungan ng mga mangilan-ngilan na nagko-comment sa atin. Sabi dito, yung Ecosolvent ink ba, same din po ba siya nung pigment ink? At yung isa pang nag-comment sa atin, boss, pwede bang gamitin yung pang Ecosolvent na vinyl sticker pero ang gagamitin ay pigment ink? Mga tropa, alam ko sa inyo sa mga nag-i-start ng sticker printing, for sure 100% alam ko na itatanong nyo din to kasi ako nung nagsisimula talaga ako, ang dami kong pinagtanungan mga tropa at bilang lang sa daliri ko yung mga sumasagot talaga. At isa na nga yung tropa ko na agrupo ko sa motovlogging before, si CX Moto o CXG Moto ata yung pangalan niya, sana naaalala pa niya ako. Eto nga yung tinanong ko sa kanya, no, kasi ang gamit niya na ink ay Ecosolvent. At unang-una mga tropa, etong mga tungkol-tungkol dito sa mga ink or kung anong mga klase ng ink, sa susunod na natin siya itatopic kasi medyo mahaba yung diskusyonan dito. Siguro aabot ng 30 minutes yan totally. Pero eto na lang yung pinaka-short mga tropa, no. Ang Ecosolvent ink mga tropa, base sa mga na-research ko dyan nung nagsisimula pa ako, oil-based ink etong mga Ecosolvent ink at etong pigment ink naman ay water-based ink. So dun pa lang magkaiba na sila. At when it comes naman sa kung gaano sila mabilis matuyo, mas matagal matuyo ang Ecosolvent ink once na pinrint mo yan dyan sa mga papel or sa mga media or sa mga sticker mo. Kung ikukumpara mo naman siya sa pigment ink, medyo mabilis na matuyo etong pigment ink. Pero kagaya nga ng sabi ko, nakadepende sa brand. Ang pigment ink ay matagal din siya matuyo naman kung i-compare mo sa mga dye ink. Pero may mga brand ng pigment ink na meron silang capabilities na mabilis matuyo. So ayun mga tropa, no, magkaibang ink yung dalawang yan. At mga tropa, kung bibili kayo ng mga Ecosolvent na printer na mga converted, ang pinakamaganda talaga na sinasuggest ko sa inyo, etong Epson L1300. Nung nagsisimula nga ako, eto talaga yung bibilihin ko sana na printer dahil eto yung printer na ginagamit nung tropa ko nga dun sa kasama ko dati. So mga tropa, kung nagpaplano kayo na mag Ecosolvent ink, sa pagko-convert nyan mga tropa, hindi lang yan sinasalin ng parang kagaya sa sublimation at mga pigment ink. Papalitan mo mismo yung pinaka-host netong iyong printer na Epson 1300. Tsaka mga tropa, I highly suggest na sa mga technician mo talaga ipa-convert yung mga printer mo kung i-convert mo siya into Ecosolvent ink. At meron lang mga selected na printer na yun lang yung pwedeng i-convert ng Ecosolvent. Kasi kung i-convert mo yung Epson 121, kung ano man mga printer Epson 3210, ay talagang yung lifespan ng printer na yan ay hindi tatagal. Kumbaga ang pinakasubok na talaga etong Epson 1300. At ngayon yung printer na to meron na siyang bagong model, yung Epson 11050. So i-research nyo na lang kung ano yung mga gagawin talaga. At I highly suggest huwag kayong mag-DIY kung gagamit kayo or bibili kayo ng Ecosolvent na ink mga tropa. Make sure talaga na meron kayong sapat na knowledge at napakabilis matuyo ng ink na yan mga tropa. Meaning dun sa pinaka-printer head niya mga tropa, yun yung ibig sabihin, no? So siguro isang araw pa lang matutuyo na yan. Tsaka dun sa pinakalalagyanan ng box niya, yung sa waste ink tank niya, natutuyo din yan at possible na magbara din
dun sa mga host niya. Kaya kailangan medyo ginagalaw or medyo inaalog-alog din yung pinaka waste ink tank niyan. So ayun mga tropa, no, sana maitopic natin sa mga susunod na taon or susunod na buwan or araw yung tungkol dito sa EcoSolvent ink. Napakalawak kasi mga tropa kung iisa-isayin natin. Lumalayo tayo sa topic. At eto nga, sana nasagot ko na magkaiba yung EcoSolvent at pigment ink mga tropa. At dito naman tayo sa EcoSolvent na vinyl sticker at gagamitan ng pigment ink. Sad to say mga tropa, wala akong maipapakita sa inyo na actual na pinaka-print out ng ganyan. So sana maniwala na lang kayo sa mga sasabihin ko dito. Kung ayaw nyo maniwala, edi hindi. Pero meron na akong kinontak na YouTuber din dyan. Sana makapag-provide siya sa atin ng output. At kung hindi naman siya makapag-provide, no, sisikapin ko na makahanap ako na isang tropa na makakapag-print ako ng EcoSolvent na vinyl sticker compatible na ipiprint natin siya using pigment ink, at vice versa, pigment ink compatible naman na vinyl sticker at ipiprint natin siya sa EcoSolvent. Hayaan nyo mga tropa, para sa community natin, para sa printing channel natin, dito sa community nga natin, sisikapin ko na makapag-provide sa inyo ng output. Pero mga tropa, eto muna tayo, no? Huwag kayong gagamit ng sticker na compatible only for EcoSolvent ink. Dahil mga tropa, eto nga yung karakteristik ng ating mga vinyl sticker. Eto yung papel, tapos meron siyang coating na which is yung coating na yun lang yung compatibility niya. Halimbawa, yung coating na yun ay para lang sa pigment ink. Para lang talaga sa pigment ink yung maa-absorb niya na pinaka-final, 'di ba? So meaning, every time na bibili kayo ng mga sticker or vinyl sticker, hanapin nyo sa description yung kanilang compatibility kagaya ng mga mababasa nyo dito sa ating screen. So eto nga yung iTech vinyl sticker, nakalagay dito, no, this media or etong sticker na to ay compatible sa inkjet printer. Ano ba yung mga inkjet printer? Ayan yung gamit nating mga printer, Epson 121, 3210, 5290, lahat ng nakikita nyo na napakaingay na mag-print, yung nagsa sideways. Ayan yung mga inkjet printer. So mga tropa, yung mga tarpaulin printer ay inkjet printer din yon, pero iba ang ink na gamit doon. Yun na yung mga EcoSolvent ink mga tropa. At eto na nga, nakalagay dito sa vinyl sticker ng iTech, etong sticker nila ay compatible sa Epson original dye ink at sa pigment ink at sa mga other solvent base printers. So possible, etong iTech vinyl sticker na to, kaya niya mag-absorb ng mga solvent na ink at meron ding mga tinatawag na semi-sol or yung parang 50-50 na EcoSolvent. So wala pa akong masyadong idea doon sa semi-sol na yon. Pero sa EcoSolvent at sa mga solvent ink, kahit papano, nakapag-experience tayo niyan sa mga tarpaulin. Dati nga nung sinaunang panahon pa, yung mga solvent ink printer or yung mga tarpaulin printer, talagang napakabaho nung kanilang ink mga tropa. Yun nga yung solvent ink. Kung na-experience nyo yun mga tropa, napakabaho. Napapasok kayo sa isang printing shop ng mga tarpaulin, talagang ang sakit sa ilong mga tropa, no? Isipin nyo na lang, yung amoy nung aceton, yun yung parang pinaka amoy nung sa mga solvent ink. Pero siguro mga times 50 yung amoy nun. Tapos napakainit pa dun sa dati kong mga tarpaulin printer na nabibisita before, no. Syempre no, nagpapaprint tayo sa kanila dati. So ayun nga, every time na bibili tayo ng mga sticker, hanapin nyo yung compatibility nila. At sabi nga dito sa iTech vinyl sticker, pwede mo na rin daw siyang hindi gamitan ng phototop. Pero I beg to disagree mga tropa. Yung pigment ink mga tropa, hindi naman talaga immortal yan. Although matagal lang talaga or suspended lang yung kanyang pagka-fading kung ikukumpara mo siya sa dye ink. Pero magpi-fade pa rin at magpi-fade yan mga tropa. Mawawala pa rin at mawawala yan. Pero matagal lang talaga. So for added protection nga, kailangan mo pa rin talaga ng phototop. At dito naman tayo mga tropa sa QWAF vinyl sticker. Eto hindi ko pa siya nagagamit personally kasi parang medyo bago na yung kanyang lalagyanan. Pero no, before nakagamit na ako nito, nung luma pa yung kanilang design or luma pa yung kanilang packaging,
packaging, napakapangit talaga nun mga tropa. Isipin nyo na lang, yung ink ay hindi nila na-absorb ng maigi. Or kapag ka nag-print ka, lumabas sa printer, madulas pa, or kumbaga parang nakasayad lang sa sticker yung ink mo. Pagka ginanon mo mga tropa, no, kumakapit pa sa'yo yung pinaka-ink. So hindi ko sure or hindi ko alam kung ano yung compatibility nito sa mga pigment ink natin or sa mga Ecosol, no? Wala silang description dito. Kulang-kulang yung pinaka-description nila dito. So nakalagay lang dito, compatible siya on any inkjet printer. Pero when it comes to pigment ink, medyo parang wala silang highlight. Ito pala mga tropa, no? Ito nakalagay, perfect for pigment ink. So pagka ganito, meaning yan, perfect talaga siya or maganda siya sa pigment ink. Pero yung previous nga nila na vinyl sticker na QWAF, talagang hindi ko makapit eh. At dito na nga tayo sa topic natin mga tropa. Ito yung tanong ng tropa natin na si Rodel. Ecosolvent vinyl sticker gagamitan ng pigment ink. Kagaya nga ng sinabi ko, babasahin nyo mga tropa yung description or yung compatibility niya. So syempre ito, NextJet printable vinyl sticker for Ecosolvent printer. So nakalagay dito no, manipis. Pero syempre kung mga Ecosolvent printer na sinasabi, expect nyo na yung sinabing manipis ay hindi siya ganun din kanipis na kung ikukumpara mo siya sa mga ordinary na vinyl. Eto sa mga experience ko, no, medyo may pagkakapal yung mga Ecosolvent na vinyl sticker. At nakalagay nga dito sa NextJet printable vinyl, Ecosolvent printers ay not compatible talaga sa pigment ink and dye ink printer. So nakita nyo naman, malinaw na malinaw. Eto kasi yung explanation dyan mga tropa. Etong mga Ecosolvent na vinyl sticker, yung kanilang coating ay design lang para mag-absorb ng mga Ecosol. Dahil nga magkaibang klase yung Ecosolvent at yung pigment ink. Dahil nga yung Ecosolvent ay oil-based ink at ang pigment ink naman ay water-based, 'di ba? So yung coating niya design na mag-absorb ng oil base, hindi siya design mag-absorb ng water base, di ba? Isipin nyo na lang mga tropa, yung tubig at mantika, hindi siya naghahalo, di ba? Maglagay ka ng isang basong tubig, lagyan mo ng mantika, hindi siya magmi-mix kahit anong mangyari. Hihiwalay at hihiwalay yan. Ganon din dito sa mga vinyl sticker na for Ecosolvent. At meron pa ngang mga mangilan-ngilan din na nagko-comment mga tropa. Hindi ko na makita yung pinaka-screenshot eh. Kasi naisip ko na rin na itapik to. Kaso nawala yung screenshot ko dati. Hindi ko talaga na-save eh. May mga ilang gumamit ng Ecosolvent na vinyl sa kanilang mga pigment ink printers, hindi talaga maganda yung output. At meron din mga nagko-comment sa akin na tabunan na, sabi niya, boss, na-try ko yung Ecosolvent vinyl pero hindi talaga pwede, ang pangit ng output. Kaya mga tropa, ang assignment ko dito, maghahanap ako ng isang printer shop or kung sino man mga tropa natin dyan na makakapag-provide ng pinaka-actual na print na Ecosolvent gagamitan ng pigment ink and pigment ink printable gagamitan naman ng Ecosolvent na ink, 'di ba? So hopefully magawa ko yung project ngayon para sa community natin mga tropa. Akong bahala mag-provide sa inyo. So eto pa, QWAF printable vinyl car sticker. So isipin nyo na lang mga tropa, no? Car sticker, eto yung mga for decals natin. Pero eto yung pinagkaiba, printable siya for Ecosolvent ink, 'di ba? So kung gagamitin niyo tong mga ganitong sticker mga tropa, kung gusto niyo talagang gamitin to, merong technique mga tropa. Unang-una, magpiprint kayo sa mga printable for pigment ink, tapos ididikit niyo dito, tapos ipopototap nyo yon. Yun yung tinatawag na 3 layers mga tropa. Ginagawa ko rin yun mga tropa. Bumibili ako ng mga decals, tapos nilalagyan ko siya ng mga printable, tapos pinopototap ko. Soon, gagawa ako ng video na yon para makagawa din kayo. I-share ko sa inyo mga tropa. Napaka-effective nun, lalong-lalo na sa mga subdivision sticker mga tropa. Yung 3 layers na tinatawag. At mga tropa, bawat Ecosolvent na vinyl sticker
sticker, may kanya-kanya din siyang compatibility sa mga ink na ginagamit mo na eco solvent. At eto no, may nag-comment dito, sabi niya medyo matagal mag-absorb ng eco solvent ink. So ayan mga tropa, eto yung sinasabi ko sa inyo, may mga kanya-kanyang compatibility pa rin sa mga eco solvent na vinyl at eco solvent ink. Parang sa mga printable vinyl din natin na sa mga QAF, 'di ba yung glossy niya na vinyl sticker, sa pigment ink pangit yung output niya. Pero kapag sa Hansol or yung iTech na glossy at Hansol na pigment ink, okay na okay kasi na-experience ko ganun yung gamit ko mismo. May mga compatibility